Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Charisse. 19 years old na sa ngayon at kasalukuyang college student na nag-aaral sa isang university dito sa Caloocan. Pero nakatira kami ngayon ng mga magulang ko at kapatid ko sa bahay sa Quezon City. Ang ikakwento ko sana sa inyo ay nangyari noong high school pa ako, kung saan ay nakaranas ako ng isang kababalaghan. Hindi man ito nakakatakot para sa iba, pero nag-iwan sa akin ito ng lungkot na hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin. Papa Dudut, taga San Mateo Rizal talaga kami, pero lumipat kami sa bahay sa Quezon City dahil doon ay nagtatrabaho noon ang papa ko. Sa mga hindi pa nakakapunta sa Baisa, marami mga industrial factories doon, lalo na sa kabaan ng Quirino Highway. Anyway, sa Manotok Subdivision kami nakatira hanggang ngayon. Samantala, since lumipat nga kami, kasama din syempre doon ang pag-transfer ko ng ibang school. Doon ako transfer ng aking mga magulang sa isang high school sa Quezon City na hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan. Malinis ang school bagamat stricto yon sa mga estudyante, lalo na sa mga lalaki. Unang napansin ko ay kailangang sundin ng mga lalaking estudyante ang official haircut ng eskwelahan. The 3x4 pag grade 7 to 9 and 4x5 kapag grade 10. Sa senior high school ay wala namang masyadong restrictions, pero kailangang parang professional na sila kung manamit. First day of school ay namangha ako noon nung dumaan yung service at tuminto sa tapat ng school namin. Hindi kalakihan ang eskwelahan namin kasi parang lumalabas na isang buong building lamang kami. Wala kaming open field pero malapit ito sa mga malalaking establishments tulad ng mall, hotels, convenience stores at iba pa. Ibang-iba ito sa school na pinapasukan ko noon sa San Mateo na puro bakanting lote ang katabi. Anyway, panghapon ang klase ko na nagsisimula tuwing 12:30 p.m. hanggang 6:10 p.m. Ang problema, yung school service namin ay dumating ng 11:30 a.m. so maaga pa. Nagpa siya akong maglibot-libot muna since hindi pinapapasok ang mga estudyanteng panghapon kapag hindi pa tapos ang pang-umaga. At dahil may katabing mall ang school namin at may suot akong jacket, kaya nakapasok ako sa loob. Pag-alagala lamang ako noon, Papa Dudut. Pero hindi ko na malayan ang oras at napansin ko na late na pala ako. Dali-dali akong pumasok noon kaso isinalubong ako ng mataray na teacher. Nagkataong may nakasabay akong dalawa ring estudyanteng lalaki na late. Pangasar pa sa akin ng mataray na teacher ay bagay daw kami sa guidance. Napangiti na lamang ako at sinabi ko na lamang na transfer student po ako. Pumunta na kayo ng guidance para makita ninyo ang schedule ninyo, sabi na lang ng teacher sa amin. At pumunta nga kami ng guidance. Tatlo kaming magkakasabay pero hindi ko alam kung bakit yung isa ay hindi sinita. Nainis ako kasi parang may favoritism. Dali-dali akong umakyat at pagdating ko ay nag-start na ang klase. Nahiya naman ako kaya hindi muna ako pumasok ng room. Papasok na lamang ako kapag second class na. Samantala ay pagtingin ko sa kabilang room ay walang nagkaklase. So pumasok ako, akala ko ay okay lang to. Pero nagulat ako na may isa palang tao doon. At ito yung lalaki na kasabay ko kanina na hindi pinagalitan ng teacher. Late ka?
Tanong niya sa akin. Oo, nahihiya akong pumasok sa classroom, Papa Dudut, kasi nagkaklase na sila. Ikaw, bakit nandito ka? Tanong ko naman sa lalaki. Late din kasi ako eh. Tipid niya ang sagot pero nakangiti siya sa akin. Section ng team mo ni B ka rin ba? Tumango lamang siya bilang tugon. Ano palang pangalan mo? Maya-maya tanong ulit niya sa akin. Charisse. Ikaw? Terence. Sagot naman niya sa akin ng lalaki. Friends na tayo ha? Sabi pa niya sa akin. Tingin ko naman kay Terence ay mabait kaya agad akong pumayag na maging kaibigan niya. Natuwa rin ako kasi siya ang kauna-unahang kong kaibigan. Pero Charisse, may request lang ako ha. Pwede ba tayong umupo sa dulo? Tapos kapag nasa classroom tayo, kung pwedeng wag mo kong kakausapin. Pwede mo kong ngitian pero wag mo kong kakausapin. Pangatlo pag naglalakad tayo, bukas ka ng notebook o cellphone mo kapag gusto mo akong makausap. Sabi niya sa akin. Siyempre naguguluhan ako noon kung bakit ganun ka-weird yung mga favor niya. At saka nga pala kapag nasa kantin din tayo, wag mo akong aalokin ha. Dagdag pa niya sabay kindat sa akin. Kahit naguguluhan ako ay ginawa ko ang lahat ng kondisyon niya. Lagi kaming magkakasama at lahat ng rooms na pinapasukan namin ay sa last row kami umuupo. Sabay din kami lagi. Lumipas sa mga buwan ay marami naman ako naging kaibigan pero si Terence ang pinaka-close ko. Isang araw ay pumasok ako pero napansin kong wala si Terence. Ewan ko ba pero hindi ako nagtanong kahit kanino. Tinanong ako noong classmate ko kung bakit daw lagi ako doong nauupo. Sabi naman nung isa kong classmate, dyan din naupo si Terence, hindi ba? Sabi naman nung isa. Oo, mag-iisang taon na pala. Medyo naguluhan ako sa sinabing yon ng classmate ko. 1 year ang alin. Kaso hindi na natuloy pa ng kaklase ko yung sasabihin niya kasi dumating na yung professor namin. Nalungkot naman ako dahil absent siya kaya tahimik lamang ako sa buong klase. Buti na lang at kinabukasan ay pumasok na ulit siya kaya bumalik ulit ang sigla ko noon. Samantala dumating ang November 22 birthday ko. Ilang buwan na rin kaming magkaibigan pero ni minsan ay hindi ko siya nahawakan o hindi niya ako hinawakan. Pero okay lang yon basta ang mahalaga lang doon ay makita ko siya. Buo na ang araw ko. Ang hindi ko lang namamalayan ay unti-unti na pala akong nai-inlove sa kanya. Hanggang sa isang araw, habang nasa labas ako ng bahay habang nakikinig ng Papa Dudut stories, natatandaan ko yung kwento pa ni Yemond na Secret Society. Takot na takot ako noon nang biglang may humawak na malamig na kamay sa balikat ko. Siyempre napasigaw ako noon sa takot at napalingon ako. Nakita ko si Terence nakangiti sa akin. Terence, paano mo nalaman ang address ng bahay ko? Nagtataka ang tanong ko sa kanya. Kahit na halos mag-best friends na kami ay hindi ko nasabi sa kanya ang exact address ng bahay ko. At saka nagulat ako. Nagkita kami sa labas ng school. Usually kasi pag-uwian na. Bigla na lang nawawala si Terence kaya iniisip ko na lamang na baka nagmamadali siyang umuwi. Pinakikinggan mo pala yung kwentong Secret Society ni Papa Dudut? Alam mo nakakatakot yung kwento na yan. Sabi niya sa akin. Paano mo nalaman? Napakinggan mo na ba to? Usisa ko sa kanya. Hindi pa pero alam kong nakakatakot kasi marami kang katabi ngayon. Misteryoso niyang sagot sa akin. Ako lamang ang mag-isa noon sa labas ng bahay namin habang nakaupo sa maliit na hagdanan. Anong ibig mong sabihin na marami akong katabi? Kinakabahan kong tanong. May 2 white lady at isang duwende kang kasama. Seryoso niyang sagot sa akin. Lalo naman akong kinilabutan kasi may naririnig kasi akong kwento tungkol sa bahay namin na meron daw nagpapakitang 2 white lady sa harapan ng bahay namin. At itim na duwende na nakatira daw sa puno ng mangga sa tapat namin. Kung binibiro lang ako ni Terence, paano niya nalaman yung sa 2 white lady at duwende? Huwag mo naman akong takutin, Terence. Ang sabi ko sa kanya. Tumawa naman ang malakas ang kaibigan ko. Ikaw naman binibiro lang kita. Sabi pa niya. Hinampas ko siya noon sa braso dahil sa inis ko pero pagkatapos noon ay tumabi siya sa akin at sabay naming tinapos noon yung horror story na pinakikinggan ko sa Papa Dudut Stories.
Pagkatapos noon ay nagkwentuhan naman kami about sa school, lalo na sa mga classmates ko. Agad kong sinabi sa kanya lahat ng naobserbahan ko. Hindi kasi siya nakikipag-interact sa mga kaklase ko tapos ay hindi rin siya nagre-recite. Ang ipinagtataka ko pa ay hindi tinatawag ang pangalan niya kapag attendance. Kaya nga noong mga panahong yon ay napapaisip talaga ako. Charis, kung pwede lang kitang ligawan, diligawan kita. Biglang sabi ni Terence sa akin. Siyempre papadudot, nagulat ako. Okay naman sana maging boyfriend si Terence kung sakali kaso ay mas committed muna ako sa studies ko. At saka strict ang parents ko noon kaya binasted ko na siya kaagad bago pa siya manligaw sa akin. Mga bata pa tayo. Sa ngayon ay friends lang muna tayo. Sabi ko. Grabe, hindi pa ako nagsisimula. Friendzone na agad ako sa iyo. Natatawang wika ni Terence pero ramdam kong medyo nasaktan siya sa sinabi ko. Sorry Terence pero priority ko kasi ang studies ko. At saka ayokong magalit sa akin ang mga magulang ko. Mahigpit na bilin nila sa akin na huwag akong magbo-boyfriend muna. Sana'y maintindihan mo ko. Ang sabi ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Wika ni Terence sa akin. Kinabukasan ay hindi na naman pumasok si Terence sa school at as usual ay hindi ako nagtanong sa mga kaklase ko. Pero bandang gabi na noong pauwi na ako ay biglang tinawag ako ng guard. Miss, pwedeng maiwan ka saglit? Sabi niya sa akin. Siyempre nakakahiya naman kaya nagpaiwan ako. May sakit ka ba? Tanong ng guard. Nagulat naman ako sa tanong niya. Wala po, sagot ko. Palagi kasi kitang nakikitang nagsasalitang mag-isa. Nagulat naman ako sa aking narinig. Hindi po, kasabay ko po yung kaibigan ko, sagot ko. Medyo naguluhan din yung gwardya pero maya-maya ay pinauwi na rin ako. Mabilis lumipas ang mga buwan, December hanggang February ng sumunod na taon. Isang araw ay nagulat ang mga classmate ko kasi may 14 pieces na roses at may gift sa upuan ko. Pagpasok ko ay nakatitig sila sa akin. Paglapit ko sa upuan ay ngumiti ako at ang sabi ko ay ikaw talaga, ang dami mong sorpresa. Salamat ha. Umupo ako at nagtataka naman ang mga classmates ko. Sabi ng isa na nasa unahan ko, Nox, my boyfriend. Uy, wala akong boyfriend, si Terence lang ang nagbigay. Sagot ko sa kanya. Nagtaka naman ang mga kaklase ko. Biglang dating ng professor namin, sinita ako nito. Charis, bakit ka ba laging diyang nakaupo? Alam mo, kamukha mo si Janice. Diyan din lagi nakaupo yun. Saka si Terence. Pero wala na si Janice dito. Nasa ibang eskwelahan na. Sabi pa nito sa akin. Samantala pagkatapos noon ay hindi ko na pinansin ang sinabing yun ng teacher ko hanggang sa nakalimutan ko na yon. Dumating ang JS prom, naging candidate ako para sa Miss Valentine's. Kaya naman nanunulisit rin kami para makalikom kasi gagamitin para sa volleyball. So dapat ay lagi akong kasama pag nagro-room to room kami. Kapag candidate dapat ay naka-civilian ka. Dapat din ay laging nakaayos. Noong pagpasok namin sa unang classroom ay sinabi ng teacher sa akin na you look like Janice Marisa Bueda. Sa ilong lang hindi. Matangos ang ilong nun pero you look like the same the way you walk, you talk, stand and smile. And your body all are the same. Aniya. But ma'am, hindi sa ugali. Mas mabait si Charis. Sabi ng isa kong kaklase na kasama ko doon sa room papadudot. Sa puntong yon ay doon na ako nag-isip kung sino nga ba si Janice. Tinanong ko yung isa kong classmate habang naglalakad. Sino ba talaga si Janice? Sikat yun dito sa school, kilalang kilala siya bilang almost perfect na estudyante. Maliban na lang sa ugali. Pangit ang ugali nun. Sobrang maarte na mayabang. Sagot naman ito. Natapos ang isang araw ng panunulisit ko. Nagpahinga na ako sa room nang biglang dumating si Terence. Kinausap niya ako kung a-attend daw ako sa Valentine Ball pero hindi daw niya ako maisasayaw. Mag-enjoy ka sa ball, sabi niya sa akin. Mamayang kaunti biglang may pumasok sa isipan ko. Pwede ba akong magtanong? Bakit wala kang barkada? Bakit walang kumakausap sa iyo sa mga classmates natin? At sino si Janice? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Nakita kong huminga ng malalim si Terence bago siya sumagot sa akin. Ex ko si Janice.
Matagal na kaming wala. Malungkot na wika niya sa akin. Ilang taong kayong naging magkarelasyon? Usisa ko. 1 year and 8 months pero naghiwalay din kami dahil sa isang pangako na hindi niya magawa. Malungkot na sagot niya. Kaya mo ako kinaibigan kasi kamukha ko siya. Gagawin mo akong panakibuta sa kalungkutan mo at siguro lahat ng ginagawa mo sa akin, yun din yung ginagawa mo sa kanya. Terence, magkaiba kami ng girlfriend mo ha. Kasi ako best friend mo. Huwag mo akong ikukumpara sa kanya. Mahinang sabi ko naman sa kaibigan ko. Hindi kita kinukumpara sa kanya. Malaki ang pinagkaiba ninyo. Sobrang laki. Oo, magkamukha nga kayo pero sa ugali ay iba. Kaya huwag kang mag-alala. Aniya. Samantala'y dumating ang gabi ng JS Prom. Naka-black na gown ako at nagtaka sila bakit daw itim ang suot ko. Sabi ko na lang ay para iba. Nanalo naman ako sa Valentine's Ball at as expected ay marami ang nag-congratulate sa akin. Very expected na raw kasi. Pagkatapos noon ay kanya-kanyang sayaw at business ang mga kaklase ko. Nakipagsayaw naman ako sa ibang mga kaklase kong lalaki. Pero nalungkot ako kasi hindi dumalo si Terence. At ewan ko ba papadudod kapag nagbabalak akong itanong si Terence sa mga kaklase ko ay hindi yon natutuloy. At sa halip ay nakakalimutan ko pa. Kaya sa loob ng maraming buwan ay hindi ko naikwento sa mga kaibigan ko kung gaano kasweet si Terence bilang best friend. Samantala pagkatapos ng prom ay balik na ulit kami sa klase kinabukasan. Natatandaan kong pumasok si Terence noon pero tahimik lamang siya sa kanyang kinakaupuan. At noon ko lang din napansin na pare-pareho ang suot niyang uniform. O papadudot same design lang naman ang mga school uniforms pero napansin ko si Terence na yung polo barong niyang suot na may mantsa sa kwelyo ang palagi niyang suot. Pero hindi ko na lang pinapansin yon. Sa kabilang banda, habang nagkaklase kami nang biglang sinita ako ng teacher at nagtanong sa akin. Charisse, why are you talking alone? Alam mo namang nagtuturo ako dito. Tapos nanonood ka pa yata ng cellphone mo. Akin na nga yung cellphone mo? Po, hindi po ako nagsa-cellphone. At hindi po ako mag-isa dito, I'm with Terence. Buong tanggi ko naman. Pero napansin ko na parang na-shock naman si ma'am sa sinabi ko. At maya-maya ay tumunog na ang bell at naglabasan na kaming lahat dahil may drill daw. Naiwan pala kami ni Terence. At nung patayo na ako para humabol ay hinawakan niya bigla ang braso ko. Di ba kapag magkasama tayo? Sabi ko magbuklat ka lang ng libro mo at tumingin ka sa blackboard. Tumingin naman ako sa kanya. Bakit ba ang weird mo? Tanong ko sa kanya. Tumingin lang din ng seryoso si Terence sa akin. Charisse, may aminin ako sa iyo. I really love you. Pero hindi pwedeng maging tayo. Soon ay malalaman mo kung bakit. Hindi ako kumibo noon kasi malaking palaisipan na sa akin ang lahat ng mga kilos ni Terence. Pero sa kabila noon ay pilit kong tinatanggal sa isipan ko ang mga pag-aalinlangan ko sa kanya. Samantala'y dumating ang bakasyon at tanging kwento lang ni Janice ang nalaman ko. Nanatili akong tahimik ng tungkol kay Terence dahil yun naman ang gusto niya. 2 buwang bakasyon ang lumipas. Dumating ang enrollment section Benitez ako nilagay. Kinabahan ako kasi baka hindi ko na maging kaklase si Terence. Pero habang ina-assess ang enrollment form ay may tinanong ako sa aking teacher na siya namang kinagulat ko. Si Terence po ba'y nakapag-enroll na? Tanong ko. Sinong Terence? Iniisip pa ng teacher yung tanong ko. Hanggang sa parang minaalala siya. Si Terence John Nereson? Siya bang tinutukoy mo? Opo, siya nga po. Sagot ko na nakangiti. Nag-ibang reaksyon ng teacher. Para ba siyang naging worried sa sagot ko? Saan mo siya nakilala? Usisa niya sa akin. Kaya naman kinuwento ko sa teacher ko ang lahat. Maya-maya ay tumunog na ang alarm na may sunog daw. Kaya dali-dali kaming tumakbo papalabas. Pero natuklasan kong wala namang sunog doon. Mamayang kaunti nakita ko si Terence na palapit sa akin at ang sabi niya sa akin ay umuwi na daw ako. Kita na lang daw kami sa pasukan. Lumipas sa mga araw ay dumating ang unang araw ng pasukan, ang aga kong tumambay sa room. Nakita ako ng teacher namin na may dalang litrato. Yung Terence na sinasabi mo ay eto ba siya?
Tanong niya sa akin sabay pakita ng picture. Opo, yan po. Nagkakilala po kami nung first day ng class last year. Pareho po kaming na-late sa school, sagot ko. Mamayang kaunti ay nagulat na lamang ako nang yakapin ako ng teacher namin. Doon ko rin nalaman na mother pala siya ni Terrence. Sabi niya kung pwede daw akong pumunta sa bahay nila bukas at sumabay na lamang sa kanya. Pumayag naman ako. Maya-maya pa ay dumami na ang estudyante. Sa last set ulit ako umupo at katabi ko si Terrence. Bes, pinapupunta ako ng mami mo sa bahay ninyo. Ngumiti naman siya at ang sabi niya kung ano man ang malaman ko ay sana'y wala pa rin magbago sa friendship namin. Kinabukasan ay pumunta ako sa bahay nila. Pagpasok ko ay umupo ako sa sofa. Hinanap ko si Terrence at ang sabi naman ni mama ay wala. Tinanong ko naman kung nasaan pero sabi niya, Charisse, paano kayo naging close at paano mo siya nakakausap? Nagbibigay po siya ng kondisyon sa akin. At ano pong paano ko siya nakakausap? Gulong-gulong tanong ko noon sa ina ng kaibigan ko. Magdadalawang taon na siyang wala, Charisse. June 10 nang mawala siya sa amin. Nagpakamatay siya dahil kay Janice. Si Janice ang girlfriend niya noon. Pinangakuan siya nito. Napaka-spoiled ni Janice sa anak ko. Sunod-sunuran ang anak ko at halos lahat ay ginagawa ng anak ko. Pero isang beses na humiling ang anak ko na magtana na sila ni Janice. Pero tumanggi ang girlfriend niya tapos makalipas ang isang buwan ay nadiskubre ni Terrence na may ibang lalaki na ang girlfriend niya. Nagtaksil si Janice sa anak ko. Hindi yun matanggap ni Terrence lalo na noong nakipaghiwalay ang girlfriend niya sa kanya. Hanggang sa nag-suicide si Terrence sa kanyang kwarto. Naglaslas siya ng pulso. Naiiyak na kwento ng nanay ni Terrence sa akin. Papadudot, sobra naman akong nagulat sa mga nalaman ko. Hindi ako makapaniwala na yung lalaking tinuturing kong kaibigan ay isa palang multo. Naniniwala naman sa akin ang nanay ni Terrence dahil minsan daw ay nagpapakita sa kanya ang anak niya. Siguradong napakasaya ng anak ko sa pagkakaibigan ninyo. Sobra kong humahanga sa iyo sa kabila ng mga nalaman mo ay luha lang ang pumatak sa iyo. Sabi pa ng nanay ni Terrence na school advisor ko noong time na yon. Samantala iniwan ako saglit ni ma'am dahil ikukuha raw niya ako ng tubig na maiinom. Mamayang kaunti nang ako na lamang ang mag-isa. Ayon, iyak ako ng iyak hanggang sa may yumakap sa likuran ko. Paglingon ko ay nakita ko si Terrence. Will you be my best friend till the end? Umiyak lamang ako ng umiyak at umupo. Bakit mo pinakita lahat yun? Bakit mo pinaramdam? Bakit mo ko kinaibigan? Bakit ako? Tanong ko sa kanya. Dahil alam kong maintindihan mo ko at malawak ang pangunawa mo. Mahal kita higit pa sa best friend. Sana'y ikaw na lang ang girlfriend ko. Sana buhay pa ako at magkasama tayo. Sana ikaw na lang. Pagkatapos noon ay naglaho na si Terrence na parang usok. Samantala umuwi ako noon nang nag-iisip at nagtatanong pa rin. Kinabukasan ay pumasok sa school na tahimik at sinanay ang sarili na wala na siya. Nakagraduate ako nang hindi siya nakikita. Naging magkaibigan kami pero kinakausap ko siya na wag nang magpapakita sa akin at wag na ring magpaparamdam para maging masaya siya at gano'n na rin ako. At yun na nga papadudot hanggang ngayon ay nasa alaala ko pa rin si Terrence. Hindi ko siya makakalimutan pero tanggap ko na ang lahat. Sa ngayon ay college student na ako at na-share ko na rin po ang kwentong ito sa mga kaibigan ko. Sa kabilang banda ay paminsan-minsan ay nararamdaman ko pa rin ang presensya ni Terrence. At minsan ay nagpapakita siya sa akin sa malayo pero hindi na niya ako kinakausap. Gayunpaman, palagi ko siyang pinagdarasal sa Diyos na sana'y makarating na siya sa dapat niyang paroonan. Papadudot, ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo. Muli ay maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw, magandang hapon, nasan man po kayo ngayon. Lubos na gumagalang, Charisse. Maraming salamat Charisse sa pag-share mo ng iyong totoong kwento ng katatakutan at pag-ibig sa aming programa. May mga kaluluwa talaga na hindi matahimik dahil meron silang unfinished business. Di kaya ay hindi nila matanggap na sila ay patay na.
Pero kung babasehin natin ang paniniwalang Kristiyano, ay hindi daw totoo ang multo at maaaring nagpapakita sa iyo ay isang masamang elemento na gumagaya sa taong kakilala mo o mahal mo. Pero iba ang case ni Charisse at Terrence. Hindi naman magkakilala sina Charisse at Terrence nung una silang magkita. At wala namang ginawang masama si Terrence at sa halip ay nakipagkaibigan pa siya kay Charisse. Ano man ang ating paniniwalaan ay isa lamang ang pinatutungkulan nito. Ipagdasal natin sa Panginoon ang lahat ng mga yumao nating kakilala at mahal sa buhay na makita na nila ang tamang landas at tamang liwanag. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories at manood ng Papa Dudut Family YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga.